Meron palaging dahilan ang ating Panginoon. Hindi man natin naiintindihan, pero hindi naman required na maintindihan natin lahat. Ang mahalaga lang, sumunod at makinig lang tayo sa boses niya. Hi, I'm Matias Bernal Jr. and this is my testimony. Last month lang, August 21, that was Wednesday night. After almost 1 week na tinatrangkaso ako, hindi ko na nakayanan. Dinala na nila ako sa hospital. Akala ko, maging ng family ko, simpleng trangkaso lang. Pagdating ng Friday, bumagsak yung platelets ko into 50. Bumagsak din yung blood oxygen ko. Nagkaroon din ako ng heart failure. And then sumabay pa yung pulmonary problem. During that time, I describe it as very tormenting and painful situation. Ako, hindi ko talaga alam kung ano yung gagawin ko. But the Lord is good. Nananalangin lang ako that all is well. My doctors have strongly recommended na ipa-ICU na ako with the boldness from the Lord. Hindi ako nagpa-ICU. Of course, yung doctor ko, parang sinasabi niya na kung hindi ka magpapa-ICU, baka kung anong mapapano ka, maaari kang mamatay. Siyempre, medyo natakot din ako. Pero ang iniisip ko palagi, the Lord is with me. Yun yung nagbigay ng katapangan sa akin. Never kong question si Lord. Instead, I just ask Him the question. These questions. Lord, ano yung purpose mo? Bakit ako nasa ganitong sitwasyon? At ano yung gusto mong matutunan ko from this situation? Then, that Friday night, bumisita yung forerunner ko sa akin sa hospital. Nahihirapan akong huminga. Naka-oxygen ako. And then, yung forerunner ko, may pinagawa siya sa akin. At yung sinabi niya, to pray for my mom. During that night, kahit ganun yung sitwasyon ko, the Lord empowered me to pray for my mother. Shinare ko si Jesus sa kanya. And that night, naipanalangin ko ang nanay ko and at the same time, tumanggap siya sa ating Panginoon. Namangha ako kasi nga, for how many years, ilang taon din namin together with my brother na ipinapanalangin yung parents namin na makakilala rin sa ating Panginoon. Pero hindi ko inaasahan na sa ganung sitwasyon, tutugunin ng Panginoon ang panalangin namin. At ngayon, nag-church na siya at may CU na siya. Praise the Lord. Hindi lang yon, maging ang brother ko, I have witnessed how the Lord used him mightily sa hospital. So habang nagbabantay siya, na-witness ko kung paano niya ine-evangelize yung mga hospital personnel, yung mga nurse, maging yung mga security. There's a purpose talaga. Upon experiencing that miracles of the Lord and upon witnessing the work of the Lord, it gives me so much great joy. Doon ko na-realize na I still have a reason to take heart and to remain hopeful in the Lord. Pagdating ng Monday, instantly the Lord restored my health. Bumalik ang doktor sa akin. Nakangiti siya. Nakita niya yung sitwasyon ko. Na-surprise siya na mabilis akong nakapag-recover even without going to ICU. Nireport niya na naging normal lahat ng lab test ko. Yung dugo ko, lahat bumalik sa normal. Sinabi mismo ng doktor na mabuti ang Diyos. Nakita ko kung paano kumilos ang Panginoon. And that made me realize a lot of things. Pero yung hindi ko talaga makakalimutan na realization talaga is that nananatili pa rin mabuti ang ating Panginoon. And God has always a purpose. Hindi man natin naiintindihan, pero hindi naman required na maintindihan natin lahat. Ang mahalaga lang, sumunod at makinig lang tayo sa boses niya. And we know that all things work together for good for those who love Him and are called according to His purpose. And I believe the ultimate purpose of the Lord palagi sa ating buhay, sa anumang sitwasyon, is to always glorify Him, to worship Him, to serve Him, to trust Him, and to obey Him through making Jesus known to other people. To all those who are listening right now, let this be an encouragement to you na hindi man mabuti ang sitwasyon natin ngayon, pero ang Diyos mananatiling mabuti sa ating buhay. Always remind yourself to become courageous and take heart simply because the Lord is with you. If we have Jesus in our heart, if you have Jesus in our lives, we have everything. Yun lang, sapat na, sobra-sobra pa. And in every situation, especially if it is very difficult and full of trials, always remind yourself that God is more than enough. His grace is always enough. Sa anumang sitwasyon, ang kailangan lang natin magtiwala ng buong puso sa Kanya at manatiling sumusunod sa Kanya. God bless you. Shalom, shalom.